It's Sunday, my dear brothers and sisters, and be inspired for this blessed Sunday. Ang ganda po ng ating pong team ngayon po, no? Kasi nabanggit ko, Sister Emma, paano ba yung team na to tumutumbok tamang-tama sa amin pong pamumuhay na mag-asawa. We live, ang pangit naman pakinggan, Sister Emma, pag sinabi, we just live Para bang hindi ka di ba? Hindi ka fulfill. Tayo ang masasabi ko is we live by the graces of God. Amen. Living in the grace of God means living a life of gratitude. Yung masaya ka. Yung may kababaan ka ng loob. Ibig sabihin ng kababaan ng loob is inaangkin mo, tinatanggap mo na kundi sa grasya ng Diyos, wala kang magagawa. Amen. And that is humility. Amen. Diba, we recognize that everything we have is a gift of God. No? Galing sa Diyos. Amen. Galing sa Diyos lahat. Yung bahay na yan, yung sasakyan na yan, even yung talino na yan, yung lakas natin, yung pagkatao po natin ay galing po sa Diyos. And this awareness transform our action and attitudes. Yung action natin natutuon doon sa gusto ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi we acknowledge that God, that we are living only in the graces of God. That's why ang attitude natin ay mapagpasalamat. Di ba? We are so very thankful. Konting maliit lang na bagay na dumating sa buhay natin. Praise God. Thank you, Lord. No? Even nga, hindi nga po yung material na bagay. Even nga trials Bakit po? Kasi madalas sa amin ngayon, nabasa namin ni Sister Emma, pag meron pong pagsubok, may difficulties, then meron pinaplano si Lord na mas maganda, mas malaki, na biyaya, na grasya ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga po grace through faith is something. Ang grasya po ay na ano po natin sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen. Ano po, sabi po sa Ephesians 2, verse 8 and 9? In Ephesians 2, verse 8 to 9 tells us, "For it is by grace you have been saved through faith. Amen. And this is not from yourselves. It is a gift of God, and not by works, so that no one can boast." Ibig sabihin, it only reminds that God, that the graces that we are receiving is only came from the Lord. Kaya nga sabi po sa Ephesians, "For it is by grace you have been saved." Naligtas po tayo dahil po sa ating pananampalataya sa Kanya. Saan tayo naniniwala? Sa Kanya, di po ba? And this is not from ourselves. Hindi po ito dahil sa galing ko, dahil sa talino ko. No? This is a gift from God. Amen. Not by, sabi pa nga not by works. Hindi dahil doon sa ginawa natin. So that no one can boast. Para po, ang ibig sabihin, para po hindi natin ipagyabang. No? Ang Diyos po ay niligtas tayo, dinala tayo sa mabuting pamamaraan. No? In right relationship with Him. Yun yung pinakamasarap. Kaya nga, isang natutunan natin, akala kasi natin, yung pagsisimba natin, relihiyon Hindi po pala, kapatid. Relasyon pala. Yung relationship natin sa ating Panginoon, yung faith po natin, makultivate natin, manoris natin, upang ang bawat sa po sa atin, napakaganda ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen. Grace is sufficient. Suficiente po ang grasya. Sabi po sa 2 Corinthians 12 verse 9, Sister Ems? In 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Ang nagsasalita dyan, yung tao Amen. No? Si San Pablo. Sabi niya sa mga taga-Corinto, "But he said to me, my grace is sufficient to you." Sabi ng Panginoon, ang grasya ko ay sufficiente sa iyo. No? "And for my power is made perfect in weakness." Para doon sa mga mahihina, bibigyan tayo ng kapangyarihan. "Therefore, I will boast." Ito na, ibo-boast mo na ngayon. Kanina kasi sabi is, you cannot boast. No? Para hindi ka magyabang. Ngayon, ipagyayabang natin ay ang ating Panginoon. Sa kabila ng ating kahinaan, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon upang ang Panginoon mag-rest sa ating buhay. Amen.
Naunawaan po ba yun? Para bang ang lalim, no? Sister Ems? So, totoo po yun. Even in our weakness, my dear brothers and sisters, even sa kahinaan mo, sa kahinaan ko, sa kahinaan namin ni Sister Emma, God grace is sufficient. Di ba yung parang bang bibigay ka na, parang, I don't know if you have experienced that. Siguro yung mga few years natin sa Panginoon noon, nung bago pa tayo, yung bang ayaw mo na magdasal. Bakit? Kasi hinihiling mo, hindi binibigay. Di ba? Ayaw mo nang magsimba. Ayaw mo na mag-attend ng prayer meeting. Hindi ganun eh. Ang relationship natin sa Panginoon, naunawaan na natin yun. Ang sufficient talaga yung biyaya niya. Ang hirap po, hindi mahirap paliwanag. Ang sarap ipaliwanag pala. God always put everything into places. Kuminsan, ito po reality, mga kapatid. Ang reality po ay, yung puzzle po ng buhay natin, ginulo natin. Bakit? Marami tayong kasalanan ginawa. Marami tayong, yung manner natin ng makasarili. Ano yun? Ano pa? Yung bida. Yung tayo lang nag-iisip. Hindi tayo tumatawag sa Panginoon, hindi tayo nagdadasal. Kasi, akala natin, dahil sa nag-aral tayo, dahil sa matalino tayo, akala natin lahat magagawa natin. Pero hindi natin alam, my dear brothers and sisters, ang Diyos nagsusupay sa ating nagsusupply sa ating pong buhay, mga kapatid. Yun yung sarap. Doon mga mamunawaan na ang Panginoon po ay hindi po nagkukulang. Punong-puno po ng pagmamahal sa bawat isa po sa ating mga kapatid. The next is grace is of salvation. Parang sasabi dito, grace is salvation. No? Ako nababasa. Sabi sa Titus 2 verse 11 to 12. For by grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness, worldly passion, and to live self-control, upright and godly lives in their present age. Paano natin relate sa Sister Ems yung kapangyarihan na ino-offer sa atin ng Panginoon na kaligtasan, na para tayo ay dumating yung panahon na tayo po ay ayaw na natin doon sa ungodliness, no? Ayaw na natin doon sa mga worldly passion, para matabang na sa atin yung panonood po ng makamundong panoorin, yung mga salita na hindi maganda. Ito isang gusto ko ibahagi. Ang Facebook po, ang social media po ay napakaganda kung gagamitin natin sa maganda. Amen. Napakapangit po kung gagamitin natin sa pangit. Napakasama po kung gagamitin natin sa masama. It always, when we post, pag nag-post po tayo sa Facebook or sa social media, it reflects our character. Amen. It reflects our character, my dear brothers and sisters. Pag malaswa ang mukha mo, kapatid ko, I tell you, yun yung parang ibinibigay mo din eh. Nagrarajin. Siyempre, parang inilalarawan yung pagkatao mo. Grace teaches us to live differently. Yung grasya ng Panginoon na sa ating kaligtasan ay kaya po tayo binigyan ng grasya ng Panginoon para po mabuhay tayo ng kakaiba. Ano ibig sabihin ng kakaiba? Ibig sabihin, gagawa ka ng kabutihan. To reject sin. Amen. No, to pursue a life that reflects God holiness. Amen. Kasi ang sinusundan natin si Kristo, kapatid eh. So kung sinusundan mo si Kristo, ang tutularan mo si Kristo, hindi si Kristi. Ano? Yun ang ibig sabihin, hindi ka munduhan, mga kapatid. Yun yung grasya ng ating kaligtasan, my dear brothers and sisters. Amen. Ito yung isa maganda, graces to others. Ikaw ay magiging grasya na sa ibang tao. Kasi nakareceive ka ng grasya. Punong-puno ka ng grasya. Di ba? Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang Diyos ay sumasayo. Tingnan mo yung ano nun? Ang Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala. Ito yung binasa natin kanina eh. Bukod ka. Ibig sabihin, kakaiba ka. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat na pinagpala. So lahat ng babae, pinagpala. Pero kakaiba siya. Para pong ang hatid sa atin ng Sister Ems, yung grasya na maging grasya tayo sa iba. Mapagpatawan,
Di ba? Mapagpakumbaba. Ano sabi sa Colossians 3 verse 13? In Colossians 3 verse 13, instructs us, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. Paano, Sister Ems, kung gusto ko makipag-ayos pero yung tao na yun ayaw makipag-ayos sa akin? Sige na, ikaw nga tumagot. Sige nga, Sister Ems. Parang napagdaanan ko yung Okay. Gusto kong makipag-ayos pero umiiwas. Okay. So, anong ginawa mo ngayon? Sabi ko kay Lord, surrender ko na lang sa'yo. And turuan mo yung puso ko na matanggap ko na ganun nga siya. Amen. At pinagdadasal ko rin na nawa, matanggap niya yung panahon. Matanggap niya yung gusto kong makipag-ayos sa kanya pero hindi ko malaman bakit ayaw makipag-ayos. Pero, yun nga, di ba? May sa mga talk naririnig natin yun. Ikaw na biniyayaan ng Diyos. Hindi. Kagalit, di ba? Okay. Ikaw na galit, hindi ka makatulog. Pero yung kagalit mo, tulog na tulog. Ako po yun. Di ba? Yun po yung yung grasya na natanggap natin kay Lord. We do our best, no? To sundin ang utos ng ating kalooban ng ating Panginoon. Kalooban ng ating Panginoon makipagkasundo. Nakipagkasundo ka, kaya lang nga tumatanggi. So, anong gagawin natin? Ipagdasal po natin. Amen. Siya. Na mamatay na? Hindi po. Ipagdasal po natin siya na nawa, dumating ang panahon na magkaayos. Di ba? Yun ang masarap yung magkaayos po about sa atin. Living in grace means being a conduit to graces to others. Ikaw na ngayon si Kristo sa iba. Ikaw na ngayon yung gospel, the living gospel. Ikaw na ngayon yung nagbibigay ng unawa. Yung pagka merong bagay na nakakainis sa kanya, uunawain mo na. Diba? Yun ang because showing the same mercy and the love that we have received from God, something that it shows that we receive the graces from God, that we are already Christ to others. Ikaw, kapatid, grasya ka ng Panginoon para po sa iba. We'll never know. Because of you, matatouch yung kapatid mo, matatouch yung magulang mo, matatouch yung kapitbahay mo, matatouch yung husband mo, yung asawa mo, kapatid, matatouch yung mga anak mo because of the graces for you ng Panginoon. Amen. Let us grow in the grace of God. Growing in the grace of God. Uunlad tayo, lalago tayo sa grasya ng ating Panginoon. Sabi sa 2 Peter 3 verse 18. Sister Ems? In 2 Peter chapter 3 verse 18 says, encourages us, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Growing in the graces and knowledge of our Lord Jesus Christ. Yun yung isang bagay na yung pag-unlad po natin. Paano po gagawin? Of course, the scripture, no? The word of God, the gospel. Doon natin siya makikilala sa misa, sa prayer meeting, sa pagdarasal po natin, sa pag-attend natin ng mga spiritual activities, spiritual events. Instead na worldly events, siguro doon po tayo mag-dwell. Because my dear brothers and sisters, yun yung masasabi ko na napakasaya, napakasarap. Let us continue to grow in graces, brothers and sisters. Living the lives that honor and reflect the boundless love and mercy of God. Amen. Ibig sabihin, makita po sa atin na tayo nag-o-honor, na tayo nagre-reflect sa atin ang ating Panginoon, my brothers and sisters. So let us pray. Magdasal po tayo. Ilingin natin sa ating Panginoon na ang grasya po niya lumago po sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos na buhay, you have given us the grace to bring our prayer to you. Yung aming panalangin po sa iyo, sa iyo, Panginoon. And you promise that when 2 or 3
or more are gathered in your name, then you are in the midst, and you will grant our requests, Amen. our prayers. Amen. Fulfill now, Lord, our desires and prayers. Yes. Yung desire namin, yung prayers po namin sa aming pong buhay, sa aming pamilya, sa aming paghahanap buhay, Panginoon, no? Ikaw po ang mamahala. Grant us this word knowledge of your truth, and in the word to come, life everlasting. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.